iba talaga pala pag na-inlove ka sa ginagawa mo. Parang in love ka din sa ano, pag ikaw na babae, may boyfriend ka or ikaw na lalaki, may girlfriend ka, parang gano'n. 'Di ba? Talking natin ngayon and podcast is about soul swapping, destiny swapping, or basta swapping. Na ang gusto lang naman ng tao is mag-progress ng abundance and prosperity. Tapos grace, of course grace. King grace without hard work. Mahirap yan. Kundi, consequences lang di makukuha mo. Which is the bad. Grace. Lalong-lalo yung image na tinatawag natin na tinapik ko din sa ibang video ko kung saan mo or paano mo kinukuha yung image na yan. Kung sa tamang paraan or may inaapakan ka. Same lang dito kung may inaapakan ka or wala sa destiny swapping na yan. OMG, nung tayo ang naka-experience, nakikita natin na ganito, ganyan, na parang kinakapi ka. Pero iba pag nakita mo sa iba, ha? Promise. OMG, ganun pala kalala yung swapping. Pero pag ikaw, na alam mong kinakapi ka, nakikita mo minsan, at wala lang, kiber lang. Pero pag nakita mo doon sa iba, tapos maalala mo yung mga nakita mo at na-learn mo, na, yung mga na dig mo na information sa iba, or na search mo, na compile mo, tapos paano kung yung taong to, mapapag-pray ka, kung isa kang prayerful person, for the protection of that person. Promise, through yung experience na kwento ko actually, basta hindi ko sasabihin kung anong kwento yon, basta kwento ko, nakita ko mismo na inaalok ng ibang tao. Nangyari na po yun eh. Parang gustong, yung grace, yung swerte na makukuha na tinatawag nila, or yung, kung sa pagpapatawad, forgiveness sa English, nangyari na. So, ang mangyayari na lang, another awakening, enlightenment, at mission, or awakening or sharpening, ang tinatawag nating na i-introduce na gift. Parang ibang sitwasyon ulit yung nakita natin doon. Yan, yung swapping. Grabe. Yan yung tinatawag nilang, ay nakalimutan ko yung sasabihin ko sana na isa. Copying, yes. Tapos, competing. Letter C. Na isip kong starting yan, competing. Yan yung nagli-lead ng competition na tinatawag nila. Na instead, isipin ng mga tao na magdahan-dahan lang dahil doon, nakikikumpit sila sa kanino? Sa sarili nila. Sarili nilang abundance and prosperity na nakakagawa sila ng unwise decision. Na lalong naglubok sa kanila ng kahirapan. Or pag sa materialistic world, ganun, kahirapan. Pag sa abundance, spiritual jail. At mga confusing na unrelated na statement na kung ano-ano pang pinagsasabi nila. Marami na akong nakikita mga ganun eh. Yung mga sharer na pati yung Bible nadadamay tapos naiiba na yung meaning. Na pag i-relate mo, parang nanggagaling ata to sa selfish ego na may gustong patamaan. Recognize mo kasi pag awaken ka or enlightened ka. Na yung gusto mo lang naman is tumulong. Hindi yung manggagaling sa selfish. Kasi marirelate mo naman kung manggagaling sa selfish ego at hindi. Kasi na-recognize mo na yun sa sarili mo. Lalo-lalo kung sa sarili mo na-recognize. Na, minsan, parang nanggagaling yung message ko sa selfish ego So, ayun, na-reflect mo, na-accountable mo. Tapos, hihingi ka pa ng tawad sa Diyos. Na
Yun siguro yung problema. Yung mawawala yung accountability na hindi natin aaminin sa sarili natin. Kaya naging psychosis, spiritual jail, etc. Sa materialistic world, hindi na natin alam ang gagawin natin, etc. Ganito. So pag sa healing naman, at gusto mong maiayos yung paano sa materialistic world like financial stability, kusang tuturuan ka ng Diyos na parang may pa-hint siyang ibibigay na abundance sa prosperity sa materialistic world. Katulad ng TikTok na to na binanggit ko nung last videos ko na naka-try na ako ng 5 digit na muntik na mag 6 digit, sabihin mo na, ng ilang buwan, 2 or 3. Tapos, nag-hoarding ako, yan. Tapos medyo hinahinay lang, parang ganun yung, yung pagtuturo eh. Hanggang mawala yung, na yun, yung pag-uugali na yun na maging wise ka na kung saan mo ilalagay yung pera. Dahil, ma-hoard akong tao, ang ginawa ko, through wisdom, bakit hindi kaya ganito? Sa stocks na lang kaya? O yung pwedeng paikutin. O, di ba? Yan. Yung recognizing your wisdom, intelligence, na God given to you as a gift. So, swapping. Copying na rin. And meron yung mga nagkukwento na, huy, totoo talaga pala siya, yung gagamitin yung last. Tapos sasabihin, healing tong ginagawa natin. Naka-encounter na ako ng 2 na nagkwento nun. So, kailangan nating mag-ingat. Kasi may mga taong ganun na naniniwala talaga. Yung swapping na rin na yan is yung swerte na tinatawag nila. Swerte na kukunin nila tapos ipupunta nila yung bad luck nila sa'yo. So, hindi na mangyayari yun dito sa new shift. Yun yung nakita ko na message para hindi nila, kasi dami natin nababalitaan dyan eh. Parang sa Surigao, di ba? Tapos maraming nagsasabi na connected ata to sa energy harvesting. Yun, swapping lang din yun. Destiny swapping. Soul swapping. Luck swapping. Bad luck swapping. So, kunwari sa pangyayari, alisin na yung mas complicated. Kunwari may binanggit ka, kunento ka, tapos nalaman na marami, or na-introduce through smear campaign or chismis, tapos nangyari na yun. Pero gusto pa rin gawin ng tao na kunwari pag sa business, gumawa ka ng ganito na business, parang lahat naman na sila gustong gawin yun. Na parang wala naman silang imagination para mag-isip ng iba. Or kung gusto mong gumawa ng maraming branches, but parang nagkaroon ng maraming gagawa ulit ng hindi nila inano na, dahan-dahan lang. Baka yung taong yun, kaya gumawa siya ng maraming branches, is may resources yun. Kailangan mo nang isipin yung kung anong merong resources mo na sa'yo. Kaya, kami, dahan-dahan lang muna. Yun yung natutunan namin. Mahirap na. Ngayon pa nga lang na kunento ko na medyo hirap na hirap kaming i-budget tapos may utang pa. Ay. Tapos iisipin mo pa na gusto mo magkaroon ng worker, ay huwag muna. Hanggat kaya, gagawin mo na. Okay lang, yung isipin mo gusto mong tumulong pero kailangan mo nang tulungan yung sarili mo. Pag na-improve na siya na pwedeng kaya nang magpasweldo, doon na tayo tutulong. Kukuha ng kasama. Yung be wise, I mean. Be wise sa lahat ng iisipin gawin desisyon. Na hindi basta bara ng bara. Lalo
sa panahon ngayon, mahirap. Lalong-lalo, at tama yung sinabi ko na, you have to investigate saan mo ilalagay yung business mo. Kundi, matinding paniniwala that really God provides. Tapos yung ginagawa mo, yung hindi yung ginagawa, yung pinipray mo, yung pinipray mo sa Diyos na prayers, na kung gaano mo paniniwalaan na mangyayari. And, of course, sa mga business nga, di ba? You have to pray others also. Kasi kung wala sila, wala ka namang customers, di ba? At gaano mo paniniwalaan lang din na mangyayari yun. So, sa mga prayers natin na ginawa, mangyayari yan, pero dahan-dahan lang. For sure, kasi, grabe. Kahit, pag ipinipray mo na, sana, kasi, kunwari dito sa lugar namin, is farmers yung customers namin mostly. Ipipray na, sana gumanda naman yung presyo. Pero kailan ding ipray yung leaders. Na sana, tingnan naman nila yung lahat ng banda. Hindi lang yung iisa na laging impeach, laging ganito na lang, laging. Ayun tuloy, napunta sa meme na. Ang daming meme dyan pati yung nagpaputok sila sa loob ng Senate ba yun? Na tumakas daw si Mr. Bato ba yun? Ayan, swapping. Pati sa leadership promise, may swapping. Kung nakita nilang, uy, nag-work yung paano yung leadership nito, gawin ko nga din. Kaya, ayun, in chaos. Mas maganda kasi yung unique pa rin. Yung ikaw pa din kung hindi ko masasabing kung anong ikaw. Yung authentic. Dapat authentic ka, pero nandyan yung Diyos sa buhay mo. Kasi kahit authentic ka, ikaw pa din ay ikaw, pero wala kang kilalang Diyos, na yung, alam mo lang, is your own wisdom, in chaos pa din. In chaos pa rin yung mga decisions na gagawin mo. So, kailangan talaga natin ang Diyos sa huli. Ang evidence is kailangan pa rin natin ang Diyos sa buhay natin. So, yan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share about swapping.